Sana ang ating mga kababayan ay patuloy na suportahan ang Marcos administration sapagkat sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, sila lang nagsasabi niya, haka-haka lang nila yan. Pero ang katotohanan, magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga tao. Ang buti na lang talaga, hindi naging senador to. Ang daming pumipilit sa akin, suportahan ko to. Alam mo, alam nyo ba, nung panahon ng Duterte, isa ito sa mga tagapagtanggol ng Duterte. Tapos ang daming bumubulong. Di ba matanda, alam nyo, matagal ko na medyo pinipitik-pitik to sa channel ko. Tapos marami nagsasabi, bakit ayaw mo si Gadon? Duterte yan, DDS yan. Naalala niyo yun? Mga kababayan, naalala niyo yun? Di ba? Ang dami nagagalit sa akin, ba't di ko doon sinusuportahan si Gadon? Di tama na naman ako. Tama na naman ako. Di ba? Eto na nga. Walang iba ko hindi, ano dito. Tingnan nyo, ha? Tuloy natin to. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga... Marami daw tao sa mall. Pwede ba magsalita ng bobo o hindi? Pwede ba sabihin ko tanga? Hindi, ako nagtatanong lang ako sa inyo mga kababayan, ha? Can I say tanga? Dito, mura po ba yung tanga? Ayun! Sabi ni Kenzo. Kaya nagmomol kasi mainit sa bahay. Ano ba, akala mo nagpupunta ng mall para maggumastos? Ang dami nagpupunta ng mall kasi ang init sa bahay. Walang magawa, tatambay doon, paikot-ikot. Walang bibilhin. Ayoko talagang, alam mo, Diego, ayoko talaga magsabi ng salitang tanga eh. Hindi ko talaga gusto sabihin yun. Kasi baka sabihin naman, napakaano ko. Ayoko sabihin yung tanga, pwede ba? Wag ko na lang sabihin, Diego Latigo, tsaka Anharot. Wag ko na lang sabihin. Hindi maganda eh, pangit pakinggan yun pag sinabi kong tanga eh, di ba? Mahal kuryente, hirap mag-on ng aircon. Correct! Na-obserba nga yan eh. Nitong tag-init, dumami talaga tao sa mall, lalo na daw pag tanghali. Ayoko sabihin, Madam Kenzo Sato, di ko nasasabihin yung salitang tanga. Branches ng mga fast food, Jollibee, McDonald's, punong-puno. Jollibee, McDonald's, punong-puno. Maayos na daw ang ekonomiya natin kasi yung Jollibee tsaka McDonald's punong-puno. Mayaman na ako. Bakit? Kumakain ako ng champ. Ayoko talaga magsalita ng bobo tsaka tanga. Ayoko talaga. Ayoko talaga. Ayoko talaga, hindi ko gusto. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse, nakapaka-traffic. Napaka-traffic, madaming bagong kotse. Alam mo kung bakit maraming bagong kotse? Kasi yung mga dealer, down payment na, zero down payment. Pinadali na nga umutang ngayon kasi wala nang bumibili sa kanila eh. Ang dali nang mangutang ngayon. Tapos zero down payment na. Tapos traffic daw. Kaya madaming sabihin madaming masasakyan ng mga Pilipino kasi traffic daw.
Kaya traffic kasi hindi na sapat ang karsada sa bilang ng mga tao. Kaya nga may sasakyan kasi nga hindi naman kayang anuhin ng mga bus ang mga tao. Mas mura sa totoo lang mas mura ang bumili ng motor kesa sa araw-araw ka mamasahe. Ang hirap pa. Ang motor, magkano mo na lang mabibili ngayon? Di ba? Pambira. Ang dami dyan, nagda-down payment, tas after 2 years, papahatak na lang sa bangko. Ayoko talaga magsabi ng salitang bobo tsaka tanga. Ayoko talaga. Pipigilan ko. Hanggang kaya ko mga kababayan, pipigilan ko talaga magsabi ng bobo tsaka tanga. Hanggang kaya ko, ha? Ibig sabihin yan, maraming nakakabili ng kotse, maraming nakakabili ng sasakyan, which means maganda ang ekonomiya. So yung mga nagsasabi na hindi maganda yung pamamalakad ng administrasyon, ano yan, mga dati nang naninira yan. Kaya huwag kayong maniwala sa kanila. Napakaganda ng pamamalakad ni President Bongbong Marcos at napakaganda ng ating tinatahak upang mapaganda ang kinabukasan ng ating bansa at ang kinabukasan ng ating mga... Dapat hindi dito Presidential Advisor for Poverty. Kung ganito utak nito, yari tayo. Kaya naman pala walang nangyayari pagdating sa inflation, pagdating sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa kahirapan na dadanasan ng ating mga kababayan. Kaya naman pala walang nangyayari kasi ganito ang utak ng advisor na wala namang problema Alam mo, nakakalungkot to This is something na very very sad, ika nga. Bakit? Ikaw yung nag-a-advise sa Pangulo. Yun ang trabaho mo about kahirapan ng bansa. Tapos sasabihin mo sa Pangulo, walang problema, sir. Maraming tao sa mall. Maraming tao sa mall. Mayaman ng mga Pilipino. Naka-Jollibee tsaka naka-McDo. Yan na nagagawa ng utang na loob. Utang na yan Utang na loob, naging utang ina. Malapit na pong mag 100 pesos ang kilo ng bigas. Sabi ni Marites Velasio. Ang haba naman ng pangalan mo. Marites Velasio Repulya Mini Vlog. Dagdagan mo pa, kulang. Grabe. Hindi kawawa tayo Kawawa tayo kung ganito ang advisor ng Pangulo pagdating sa poverty. Sasabihin, hindi may pera mga tao. Bakit? Traffic Ang daming sasakyan sa labas. Nag-Jollibee, puno nga yung Jollibee tsaka McDonald's kaya may pera ang tao. Puno yung mall Utang na loob. Yan ang mahirap pag ang mga inilagay sa pwesto dahil sa utang na loob. Nagiging utang ina. Ito sabi ni Love the Philippines 20 na lang ang bigas. Ang sukli sa 100 pesos 20 na lang. Patay tayo dyan. Okay lang sana sa akin kung congressman ito, okay. Kaya lang mantakin mo siya ang Presidential Advisor for Poverty. Advisor ka ng presidente, ang reaction mo sa mga nangyayari sa Pilipinas, hindi tayo naghihirap. Umaasenso ang Pilipinas. Mga kababayan, anong mensahe nyo kay Gadon? Pwede
pwedeng i-type nyo dyan sa chat box. I-type nyo. Anong mensahe nyo kay Gadon?